Nasabat ang 680,000 pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation sa Santiago, Ilocos Sur, kung saan arestado ang 18 anyos na lalaking sospek. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya ngayon ng Santiago, Ilocos Sur Police Station ang 18 anyos na binatang estudyante na nagmula pa sa Cavite City matapos itong mahulihan ng 100 gramo ng shabu na nakasilid sa 3 knot-tied transparent plastic sachet na tumitimbang ng 100 gramo at may street drug price na 680,000 pesos. Batay sa ulat ni Santiago, Ilocos Sur OIC Chief of Police Captain Justin Jeff Agigam na nakarating sa tanggapan ni Regional Director Brigadier General Dindo Reyes, nagsagawa ng anti-drug operation sa Barangay Ulo-Ulo Norte, Santiago, Ilocos Sur ang pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 1, PDEA Ilocos Sur, PDEG SUU 1, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit ng Ilocos Sur PPO at Santiago Municipal Police Station na nagresulta ng pagkaresto sa suspek. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakarap ngayon na kaso ng suspek na patuloy pang iniimbestigan upang malaman ang pinagmulan ng nakumpiskang illegal na droga. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik na ang klase sa lalawigan ngayong araw, ngunit ilan sa mga guro na nakadistino sa malalayong lugar o liblib na lugar sa probinsya na kailangan pang sumakay ng bangka ay hindi muna pumasok sa takot sapagat nananatiling baha o mataas pa rin ang tubig sa ilog na tanging ilog lamang ang maaaring madaanan sa transportasyon patungo sa kanilang mga paaralan. Ito ang kalimitan na kinakabahala naman ng mga guro sapagkat lubhang delikado ang pagsakay ng bangka kung masama ang panahon. Posibleng makapagsagawa ng klase kung normal ang sitwasyon sa ilog. Samantala, sa ibang lugar, binaha ang ilang mga paaralan at apektado ang kanilang mga learning materials. Ngunit tuloy naman ang klase ng mga ito ngayong araw. Ilan sa mga paaralan, naging pansamantalang evacuation center ng ilan sa mga apektadong residente. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Train Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dahil sa matarik na karsada, muntik nang mahulog sa bangin ang isang tricycle na kolong-kolong na may sakay itong 5 individual na minamaneho ng isang babae matapos mawalan ito ng preno habang pababa sa bahaging pabulusok na bangin sa kabaan ng Bisina Road, Barangay Tala, Orani, Bataan, pasado 6:30 kagabi. Batay sa initial report ng Orani PNP, ang Skygo tricycle na kolong-kolong na walang plaka na minamaneho ng 18 anyos na babae na walang lisensya na residente ng Barangay Tapula, Orani. Sakay nito ang 5 individual na 3 dito ay edad 18 at 2 namang 17 anyos. Pababa umano itong kolong-kolong sa pabulusok na matarik na karsada na patungong Barangay Pag-asa, Orani mula sa Budik ng Barangay Tala. Pagdating sa lugar ng insidente sa isang matalim na kurbada na karsada, pumalya umano ang preno na sasakyan. Dahil dito, nawala ng control ang driver at upang maiwasang mahulog ang sasakyan sa matarik na bangin, sinadya nitong ibangga ang sasakyan sa isang malaking bato. Bunga ng insidente, isa sa mga pasahero na kinilalang si alias Marian ang nagtamo ng minor na pisala at agad na dinala sa Orani District Hospital para sa karampatang lunas. Samantalang ang nasabing sasakyan ay nagtamo ng pisalang hindi pa matukoy ang halaga. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasabat ng kapulisan ng tinatayang 23,800 na halaga ng hinihila ng shabu sa ikinasang buy-bust operasyon kagabi Enero 5, 2026 sa Purok Daaw, Barangay Upper Tibanban, Gobernador Generoso, Davao Oriental. Banda alas 7:30 ng gabi na ikasa ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Davao Oriental Police Provincial Office, katuwang ang Drug Enforcement Unit ng Gobernador Generoso Municipal Police Station, ang operasyon na nagresulta sa pagka-aresto kay Jason Calderon alias Doy, isang 26 anyos na driver at residente ng Barangay
Poblacion Governor Generoso. Ayon sa kapulisan, nakumpiska mula sa suspek ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang bigat na 3.5 grams, isang 1,000 baybas money at iba pang mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nasa kustodya na ng kapulisan ng suspek at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.